Hello everyone! So nakita ko na actually yung actual price ng or official price ng RC250 dun sa China. So yung pangalan niya pala doon is, yung model name niya talaga is SR250 GS. Gumagawa ko ng follow-up video kasi ngayon ko lang nataklasan to. Kasi yung last ko na video na ginawa ko is estimated lang yung price na nun kasi kala ko hindi pa na-release. So sobrang sorry sa lahat kung may maling information ako nabigay. So ayan, nag-research talaga ako deeply, no, kasi mahirap maghanap ng information na nasa loob ng China. So kaya ayan, so to clear things out, so yun, gumawa ako ng follow-up video which is ngayon, no. So ayan, so yung nalaman ko talaga yung kanyang official name or yung official model niya talaga. So nag-dig deeper talaga ako ng sobra. Pumunta talaga ako sa mga Chinese sites para mahanap lang talaga yung kanyang official price talaga, kasi may nakikita na akong may mga nakasakay na, or ibig sabihin nun, officially released na siya doon sa China. But the thing is, alam nyo na, wala masyadong social media sa kanila, kaya hindi masyadong lumalabas yung price. So kaya kailangan ko mag-dig deep doon sa mga Chinese na mga website talaga mismo. So sa tulong ni Google Translate, naiintindihan ko yung kanilang website, at ngayon gagawin ko is itatranslate ko na lang para sa inyo. Sa end ng video, ipapakita ko sa inyo kung ilan talaga yung kanyang official price doon sa China para mas ma-compare talaga natin kung pag i-release na siya dito. Okay, nakita ko din yung official price ng Cyclone 400S ni Rusi doon sa China. So nakita ko kung gaano kalaki yung agwat ng price doon sa China at agwat yung pag-release niya dito. Okay? So ayan, so before natin ipapakita yon, so compare muna natin sa kanyang mga competitors as of now. So kung i-release siya, so yung kanya sa mga specs is yung kanyang main competitors talaga is merong dalawa, which is yung CF Moto 300 SR and yung isang kanyang competitor na yung si Fecon 3GP. Okay, yung 300cc yun siya. Okay, so naka-single swing arm din yun siya. So yung mga specs nila almost the same lang sila lahat. FI na sila, naka-ABS na din sila, DOHC na din sila, 4 valves na din sila, and yung display nila magaganda na din. Though naka-TFT display na si SR at ang yung RC250, no? So ayan, so yung specs nila medyo same, pero yung presyo naman ng 300 SR ni CF Moto is nasa 155,000, and yung Fecon naman na 3GP is yung price niya is nasa 163,000. So andyan yung kanilang price, yung kanyang mga competitors. So kung lalampas sa dyan, so ano ba yung mga advantage ni RC250 compared sa mga competitors na yan? So doon sa 300 SR naman, unahin natin. So siya lang yung medyo lugi doon kasi siya lang yung isang motor sa kategory nilang tatlo na hindi naka single-sided swing arm. So alam naman natin yung single-sided swing arm is sobrang mahal ng upgrade na yan. Kung magpapa-upgrade ka yan, usually 36,000 single-sided swing arm mismo, wala pa yung gulong, wala pa yung mags, wala pa yung brakes, wala pang labor. So medyo may kamahalan talaga ang single-sided swing arm. So lamang yung RC250 at Fecon 3GP naman. So sa 3GP naman, yung lugi niya is siya lang yung hindi naka-TFT display pa compared sa 300 SR at sa RC250. So sa Fecon 3GP naman is completely the same talaga lahat ng specs niya sa RC250. So meron din siyang sleeper clutch, meron TFT display din siya, meron din siyang quick shifter, single-sided swing arm din siya. So lahat talaga same, completely the same talaga yung specs ng Fecon 3GP at no RC250. But merong advantage yung RC250 sa dalawa nila, okay? Which is yung weight. Okay, so yung weight ng Fecon 3GP at ng 300 SR is naglalaro ng around 165 kilograms yung 300 SR and 166 kilograms yung 3GP. Then yung RC250 naman is naglalaro siya sa naglalaro siya sa 152 kilograms. So mas magaan siya ng sobra compared doon sa dalawa. Which is, pag mas magaan yung motor, of course, nag-convert din yun into power, weight to power ratio, no? So, assumingly, kung same sila ng mga specs, so yun nga, kaya nga siguro medyo mas mataas ang HP ng RC250 compared sa dalawa, no? Kasi, yun nga, medyo mas magaan siya. Assume ko lang yun. For me lang, sariling opinion ko to, yung looks, sobrang layo. Yung looks ng RC250, sobrang ganda kung compared mo sa Fecon at doon sa 300 SR. So, kanyang opinion naman talaga yung sa looks, no? Pero sa akin, pinaka-premium sa looks nilang tatlo, so yung RC250 talaga. Okay? So, ayan, meron siyang advantage compared sa dalawa. Ayan. Okay, so anyways, back tayo sa ating price na yung nakita ko. So, nag-dig deep talaga ako, nag-research talaga ako doon sa mga website. So, ito nakita ko. So, napuntahan ko talaga yung official websites ng Zhongsheng, no? So, dyan, pagkita ko sa official site ng Zhongsheng, sinerch ko agad yung price ng RC250 at yung
400S na Cyclone ni Rusi. So yung napagkaalaman ko, meron palang dalawang RC250, hindi lang pala isa. Okay, meron sila isang variant or version na hindi siya naka-single-sided swing arm. Yung normal lang. Then the rest is completely the same. So yung price niya actually, yung hindi siya single-sided is 14,990 lang. Okay? Tapos yung naka-single-sided swing arm naman at yun yung pinakita na teaser nandoon yung dumating daw sa Pilipinas is naka-single-sided swing arm, which is yung price niya is 18,500. Okay? So 18,500 yung price nun. Meron din siya isa na special edition. I believe, hindi ko alam yung ano yung difference talaga ng special edition actually, pero yun yung price na 19,990, pero I believe yun yung color orange at white. I believe yun, I think hindi ako sure. Makikita natin yan pag ma-release na. So yun yung price nila, 19,990 sa special edition and 18,500. So kung convert natin sa pesos yan, galing mismo sa China. So ayan mga picture, ayan yung direct conversion niya galing sa Chinese na presyo or yung CNY. Okay? So yung price naman ng Cyclone 400S ng Rusi is nasa 250,000, di ba? Alam natin yan. So sinearch ko din yung variant niya doon sa China na sa Zhongshan mismo galing. So yung natuklasan ko, ang price pala nun is 30,800. Okay? So 30,800. So pag kinonvert natin yung price na yon, which is direct conversion, ang magpa-price siya ng 240,000. So sobrang lapit lang actually, no? But the thing is, alam nyo naman sa specs ng 400S natin na Cyclone, marami siyang downgrade compared doon sa actual version doon sa China. That's the thing. So 10,000 lang yung dinagdag niya. Let's assume yung mga tax niya, customs, yung mga additional fees, no, shipping. So sa napansin ko, 10,000 lang dinagdag. Pero marami siyang downgrade. For example na lang, wala na yung front camera, yung free dashboard niya ng 400 Cyclone S. So sa RC250 naman, let's assume lang, baka gagawin din nila yung ginawa nila sa 400S, which is meron sila mga kukunting ida-downgrade. Hindi ko alam kung ano yung ida-downgrade nila para yung presyo naman niya is abot kaya para sa basang Pilipino, no? Kasi kung hindi talaga nila ibababa yung mga spec, kung i-follow talaga nila lahat, wala silang ibabawas, yung price niya is nasa 149,000. So lagyan natin ng tax, customs, and so on. Yun nga, feel ko abot to ng 170 or 180. Pero kung meron silang ibababa na mga price or meron silang ibababa na mga specs, dun possible talaga na ibaba nila yung price into 150k, 155, or even 130k. So di ko alam kung anong gagawin nila na specs reduction, or baka kunin nila, hindi natin alam. Yung prototype na kinuha nila is yung single-sided swing arm, pero malay nyo, baka ang i-release nila dito is yung normal lang yung swing arm, which is 14,800 lang yung price. Sobrang laki ng difference. So which is, kung i-convert natin sa pesos yun is 114,000 lang yun. So pwede nilang i-release yun ng 120k lang or 130. So kung wala silang ibababa ng mga specs doon. So ayan, so follow-up video lang to kasi yun nga, ngayon ko lang to natuklasan kasi gusto ko talagang malaman yung official talaga, no? So kasi yun nga, malaking debate yung price. So estimated price pa rin to. Okay, di pa siya na-release. Pero at least kung sa mga taong nagbabalak bumili, alam nyo na ilan yung iipon nyo, or at least alam nyo na yung estimation kung ilan yung kailangan yung ilabas sa inyong bulsa. So yun, follow-up video lang naman to. So curious kayo sa full specs ng RC250 naman ay i-release ng Rusi soon. Kung i-release talaga nila, sana nga naman. So check nyo yung video na to. Okay? If na-enjoy nyo yung video, don't forget to hit that like button and subscribe. So thank you for watching and ride safe.